Hi guys! Welcome back to our channel. So, ito na yung part 2 ng vlog natin tungkol dun kay Daddy. So, ngayon, pakita ko lang. Wala nang dextrose. So, thanks God talaga na hindi na kinailangan ng kahit ano na operation, gano'n, na hindi urgent or hindi. Oo. Kumbaga, hindi kailangan ng ganong action. So, thank you Lord talaga na hindi ko masabi na ganun na lang eh. Pero, thankful kami na hindi siya ganun kalala. So, eto na guys, yung final diagnosis sa kanya. Dahil lumabas na lahat ng result ng mga test na ginawa sa kanya. So, isa pa yun, di ba sabi namin nakaraan, baka hindi acid kasi yung mga tinusok sa kanya for acid, hindi gumana. So, meron pa rin pala. So, acidic pa rin siya. So, bawal pa rin lahat nung mga soft drinks, kape, ano pa ba? Acidic foods. Yun, lahat ng acidic foods, bawal pa rin sa kanya. Tomatoes, everything. Yun, yung mga ganun. And then, isa pa, meron siyang fatty liver. Actually, yung final diagnosis sa kanya is benign peptic ulcer disease and fatty liver. So, ngayon, yung sa ulcer niya kasi, di ba nakwento namin nung last vlog na yung sa lifestyle nga namin, hindi na nagbe-breakfast, diretso na brunch yun, tapos dinner, tapos wala na. Pag sa gabi nagutom siya, tinatamad na yan, kumain, magpaluto. Hindi na siya kumakain, kinakatulugan na niya. Tapos yung sunod ng kain niya, lunch. And then yung hindi niya pa nga na, yung lagi niya sinasabing busog siya, kahit gutom siya. Ganon. So, yun yung nag-cause din siguro, feeling ko, ng ulcer. And then yung fatty liver, ayun yung kailangan niyang iwasan yung mga alak, matatabang pagkain. And guys, yung advice. Ayan, kung makikita nyo, advice daily hygiene, avoid fatty and spicy foods. Yung spicy foods, hindi niya problema yun. Kasi hindi naman siya talaga kumakain ng spicy foods. Hindi talaga siya kumakain, so wala lang sa kanya yun. Siguro mababaguhan lang siya sa mga fatty foods and oily foods. Dahil mahilig siya sa taba. Ayun, yung mga liempo, yung mga ganun, mahilig siya doon. So, bawal na rin siya kahit yung yung balat ng chicken. So, bawal na rin siya nun. Kaya, talagang i-check kung ano yung kakainin niya. So, meron na sa kanyang... tanda mo, before ako ma-admit or yung ma-emergency, ang kinain ko, ang ulam ko nun is menudo na ang daming taba. Actually, di niya nga, sabi niya pa sa akin, sabi ko, wala namang taba nun. Sabi ko, kinuha ko nga lahat eh. Puro taba pala yung kinuha niya. So sabi ko kasi, parang puro laman naman, hindi naman mataba yun. Yung pala natira na lang pala yung laman. Kasi at isa pa dun, sobrang bilis niyang kumain. So advice din sa kanya na dahan-dahan lang yung pagkain. Hindi naman siya nagmamadali, pero gano'n siya kabilis kumain. So ngayon, meron pang isang bawal. Kailangan ay dahan-dahan lang sa pagkain at bawal siya magpakabusog ng sobra. Kailangan light lang siya. Kahit kumain siya ng madaming beses, walang problema. Basta hindi siya yung busog na busog. Bawal din ako minom ng alak, guys. Doon siya ata pinaka-nalungkot eh. yung bawal mag-alak. Hindi naman ako madalas uminom ng alak. Like, ang sabi ko nga, paminsan-minsan na lang ako uminom. Tapos, bawal pa siya. Isa pa siya sa naging reason naman kung bakit nangyari. So, yun lang. Parang, hindi naman siya sobra eh. Di ba, ma'am? Hindi naman ako sobra. Hindi siya laging umiinom. Pero kasi, siguro depende na lang din talaga sa estado ng mga atay niyo. Siguro dahil nga wala tayong activities, walang humina siguro. At isa pa yun, siguro dahil yung fatty liver, dahil mahilig nga siya sa matatabang pagkain, tapos di naman kami nag-exercise. Talagang sa ano siya nag-umpisa eh, sa lifestyle talaga namin. So, yun ang kauna-unahang kailangan namin i-improve. Pero sabi naman ni Doc, recoverable naman yung fatty liver. Pero yun nga, dapat talaga huwag maging makulit. Kumbaga, susundin talaga muna lahat. Oo. Bago tayo bumalik sa normal ng mga Pero hindi na ako babalik sa dating lifestyle na as in, puro taba talaga yung kinakain ko. Like, kumbaga, ingat na siya talaga. At baka nagtataka kayo, wala na siyang dextrose, tapos nandito pa kami. So, waiting pa kami for discharge papers and dun sa bill. So, pero binigyan na kami ng ganito, yung mga reseta niya, yung mga resulta ng mga, yung CBC, yung FBS, yun. Pero may mga reseta na nabinigay sa kanya, mostly dito is talagang para sa tiyan niya. So, eto, nadalahin na lang natin.
para sigurado. And then, pero naman binigay sa kanya na as needed na gamot pag may abdominal pain siya. Which is, feeling ko yun ang pinakakailangan niya palagi na kapag sumasakit, yung may iinom siya agad na parang pwede siya mag-rely doon na mawawala yung sakit ng tiyan niya. Kasi yun naman talaga yung problema niya palagi. Yung kapag namimilipit na siya sa sakit ng tiyan niya talaga. So, sana, last na to. Sana maging okay na to lahat. Kasi mahirap magkasakit lalo kapag wala ka sa Pilipinas. Siyempre, bukod sa mahirap makipag-communicate, hindi naman namin alam yung pasikot-sikot doon pagdating sa mga ospital. Though merong mga Pilipino doon. Pero syempre, di ba, mga abala ka pa ba, hindi sure yung punta. Tsaka aminin natin, mahal doon magkasakit. Totoo. Diba? Mahal doon magkasakit. Mahirap in terms of financially kapag doon ka pa nagkasakit sa ibang bansa. Di naman tayo nagtatain ng pera diba? Yung nga natin, yung trip natin ngayon is parang reward natin diba? Para sa sarili natin. Kumbaga, pinuhusan talaga natin siya ng ipon natin and everything. So, hindi na natin afford kung doon pa ako magkasakit or anyone sa ating tatlo na doon pa magkasakit. And yun lang, I hope na maging successful yung trip. Puro enjoyment lang yung mangyari. Puro happiness lang, wala nang aberya, kumbaga. And yeah, makabait na lang. Talagang sundin na lang ko anong mga nandito, Daddy. Lahat ng nandito susundin. Hindi lang para lang masunod to, kundi para hindi na umulit yung nangyari ngayon. Kahit makabalik man tayo dito sa Philippines, diba? Kahit sa pagbalik natin, kailangan hindi na siya talaga mangyari. At saan talaga last na confinement na natin to. Actually, talagang ganun siya yung series of events sa aming tatlo ngayon kasama si Zane. Yung sunod-sunod na sakit. So, actually, hindi na kami nakakumpleto ng pasok sa trabaho talaga. Parang past few weeks or 3 weeks ata straight yun. Salit-salitang kaming tatlo. Tapos hanggang sa ganito nga, nagkaroon pa ng time na ma-admit si Daddy dahil naman doon sa tiyan niya. And hanggang ngayon, nag-antibiotics pa si Zane. So, namimiss ko na rin yung batang yun. And tomorrow, Daddy, aalis na tayo ng gabi, no? Yeah. Tapos, ibang vlog naman yun, no? Pangan niya yan. Sabi ko nga, mag-vlog ako ng yung packing ng gamit. Ang problema, gahol na sa oras. Tapos may papasok pa rin kami sa work bukas kasi. So, mamaya, depende kung may extra time para maayos ko lahat ng kailangan. Titingnan ko kung kaya ko pa. Kasi marami pa ang kulang. Wala pa yung mga panglinis ng bote ni Zane, ganun. Pero mabalik tayo dito. Kamusta ka naman ba? Ako, di ba nung nag-vlog tayo, sumasakit pa siya. Bantang hapon na tayo nag-vlog. Oo, sabi mo may kirot-kirot pa, pero hindi na siya kagaya nung una na 15 yung mo. Oo, pero after, hindi pa kasi tayo kumakain nun, nung time na yon. Pero nung kumain na ako, nung after ko diba uminom ng gamot, 30 minutes, pwede na ako kumain. After ko kumain, yun na, doon na nag-start na mag-heal. Kumbaga, mawala yung na maramdaman yung sakit. Feeling ko isa din yung dahil pinag-fasting kasi siya. Kasi di ba pag walang laman yung tiyan, yung acid nataas din. So yun, nung gabi, tinanggal na yung pain reliever dun sa dextrose ko. And yun, awa ng Diyos, hanggang ngayong umaga or hanggang ngayong tanghali, wala naman yung sakit. And yun lang naman yung iniintay din ng mga nurses ni Doc na mawala yung sakit before ako ma-discharge. So yun, ito naman, wala na yung sakit. Buti talaga. Makakahinga na kami. Actually, na ngayon no? Kumbaga, ngarag na sa lahat ng bagay. Kasi dapat may trabaho pa. Hindi na ito dapat kasama sa iniisip natin. Actually, dapat nasa office ako ngayon. Ikaw din, di ba? Kaso wala Andito pa So, bawi na lang kami. Pero yun lang, advice ulit namin sa lahat, guys. Please, maging rin kayo. Maging healthy yung lifestyle nyo. Huwag nyo nang gawin yung alam nyo. Alam naman natin na hindi maganda. Actually kami, aminado talaga kami na hindi talaga maganda yung lifestyle namin, yung kinakain namin. Pero kasi naging na siya kumbaga naging routine na namin siya.
hanggang sa hindi na namin palaging nalalagay sa utak namin na mali yun, na hindi siya healthy. Kumbaga nakasanayan na namin siya. Aminado naman din ako na nakakatamad naman kasi di ba maging healthy talaga. Sa totoo lang, ano siya kumbaga, kailangan mo siyang ilagay sa routine ng katawan mo na gano'n dapat kinakain mo, ganito dapat activity mo, which is, para sa akin, nakakatamad siya. Or, I think for most of the people iniisip na or nararamdaman na parang nakakatamad naman talaga siya. Pero yun lang, kailangan talaga siyang isama sa routine ng buhay araw-araw. And hopefully, mapakita rin natin sa kanila yung pagbabago sa lifestyle. Kunyari, mag-vlog tayo na nasa gym. A day in our life, kapag okay na yung routine namin, kung pwede yun. So, sana, dito sa nangyari sa amin, sa na-experience namin, sana may na pulot kayo na ano man lang na this is the time para iayos lahat ng mali sa mga routine at sa lifestyle natin. Kasi yung bata pa natin like kami ang bata. Like ako, bata ko pa. And hindi naman dapat to sakit ng bata for me. I mean, maraming kabataan na nagkakasakit ng ganito kasi nga, yung lifestyle is ganun. Pero di ba pwede pang iwasan. Kasi what more pa kung matanda na tayo, di ba? Anong multiple diseases na yung mararanasan. At saka kahit hindi na lang para sa amin para makasama pa namin ng matagal yung anak namin. Yun din. Yeah, so yun lang. I think yun lang naman ang update, guys. So, inaantay lang namin lahat nung kailangan namin, yung clearance, yung bill, para makalabas na kami at makauwi na kami. And then, yun na yung summary ng lahat nung nangyari kay Daddy, kung ano yung na-experience niya, at ano yung bibigay naming tips sa inyo para hindi nyo na rin maranasan kung ano yung naranasan niya. So, lesson na yun sa ating lahat kung ano man yung nangyari sa kanya. So, ayun na, kung may questions kayo, feel free to comment dyan sa baba. Yeah, and also advice. Kasi bago lang rin naman ako sa sakit na to. Oo, halimbawa may mga pagkain kayo na naiisip na bawal talaga, parang nyo na lang po dyan. Alam mo, sabihin nyo, bawal po dyan yung ganyan, yung ganyan. Kasi syempre, madaming mas nauna naman sa akin magkasakit, diba? Yung part na yon pag-aaralan pa lang namin kung ano ba talaga yung pwede at hindi sa kanya. Mag-e-explore pa kami, mag-research pa kami, kada kain niya kung ano yung pwede sa kanya. So, ayun. Syempre, sasabay na si Mami doon sa mga kinakain ko na gano'n. Kasi, hindi man nangyari sa kanya, wala man siya nun. Pero possible din, di ba? Na mangyari sa kanya. Kumbaga yung sa akin, magiging prevention na siya. And kailangan na rin naman namin maging healthy talaga din. Ayun. And kayo din, kailangan na maging healthy. So, yun lang. Comment nyo lang kung naranasan nyo na rin to, kung anong experience nyo, and kung anong advice nyo, especially sa akin, sa amin, ng mga manonood din. At saka kung may ma-advise kayo, paano ba namin unti-unting mapapaganda yung lifestyle namin, yung routine namin. Baka meron kasi kayong technique na ginawa. So, yun. Baka makatulong. So, comment nyo lang siya. Ayun. Yun lang, guys. Thank you. Thanks for watching. Pa-subscribe, guys. Bye!